Sumalang na sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ang DSWD para depensahan ang kanilang panukalang pondo sa susunod na taon. Tiniyak naman ng ahensya ang pagpapatuloy ng mga programa na makatutulong sa mga Pilipino. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Angelic, suportado ng mga kongresista ang paghahatid ng sapat na pondo para sa DSWD, lalo pat mahalaga ang kanilang mga programa para sa ating mga kababayan. Tiniyak naman ng kagawaran na tuloy-tuloy ang kanilang inisyatibo para sa ating mga kababayan. Bandang alas 9 ng umaga kanina nang humarap sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ang mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development para depensahan ang kanilang panukalang pondo para sa susunod na taon. Personal na humarap dito si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Para sa taong 2026, higit 223 billion pesos ang pondo ng DSWD sa ilalim ng National Expenditure Program. Ayon kay Secretary Gatchalian, kabilang pa rin sa mga pangunahin nilang programa na pagkagamitan nito ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, Sustainable Livelihood Program, Supplementary Feeding Program, Social Pension of Indigent Senior Citizens at Quick Response Fund. Kasabay niya, nilinaw naman ng DSWD na wala ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa 2026 dahil sa mga isyong iniuugnay sa naging implementasyon nito. Para naman sa pinaigting na serbisyo ng DSWD, tiniyak nila ang patuloy ang kanilang digitalization at magkakaroon na rin sila ng DSWD Academy para sa dagdag nilang mga kawani, partikular na ang social welfare assistance. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Secretary Gatchalian. We are coming up with the DSWD Academy. It's a facility in Taguig that's about to open the end of the year. It's part of our capacity building. So one of the things that we want to push is kung walang social worker, we will now start working with social welfare assistants. Yan yung mga they act as social workers pero hindi kinikilala na yung mga signature nila. So what we had in mind was to empower them na pag may train sila sa academy namin, yung signature nila should be accepted for certain issues. Angelic, kanina sa interpelasyon ay natalakay nga rin itong pondo para sa AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation at hinihiling nga ng DSWD sana ay magkaroon ito ng dagdag budget dahil natapyasan ang budget dito dahil malaking tulong nga ito para sa ating mga kababayan. Angelic? Yes, Mela, kung ang AKAP ay tinanggalan ng budget para sa 2026, yung kabuang budget ba ng DSWD para sa 2026 ay nabawasan din? Angelic, so far kasi maraming agency talaga na nabawasan yung budget, pero ang tinitiyak naman ng mga kongresista ito kasi ay tinatalakay pa nila ngayon kung talagang kailangan ng dagdag budget ay yan naman ay kanilang tutugunan. Partikular nga, Angelic, yung dito sa AICS ay marami din yung mga kababayan nating natutulungan ito. Sabi nga kanina ng mga kongresista, yan ay lubos na nakakatulong sa kanilang mga constituents. So aabangan natin yung magiging hakbang ng House Committee on Appropriations kung paano ito susolusyonan. Pero Angelic, ito nga, marami rin namang mga programa yung DSWD. So titingnan natin kung may mga programa silang ibang ililipat na lamang sa AICS o ito ay may iba pang solusyon na naiisip ang ating mga babatas. Angelic? Alright, maraming salamat, Mela Lesmoras.